Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber na tumututok po nito at pati na rin po sa ating mga dating sumusubaybay ng vlog po natin ukol po sa pag-aalaga ng kalamansi. Sana mga katribya nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man po kayo naroroon ang ating dalangin, naway ligtas tayo po sa anumang bagay na kapahamakan. Ngayon po mga katribya ay grabe po ang init po natin dahil ngayon nararanasan ng halos buong Luzon ang ating tinatawag na El Nino. Kaya naman miya't-miya ang halos po na magkakalamansi ay nagpapatubig. Dahil pagka hindi po natin mga katribya po tinubigan ang ating pong kalamansi, ay naku po, ay talaga pagka may yun ay bunga, hindi po halos makakalaki. Kaya tayo naman mga katribya ay naobligado po tayo na magpatubig. Kaya lang kami sa merong mga pagkakataon nadidelay tayo, kaya lang hindi naman po nagiging nakasasama sa ating kalamansi dahil diretso pa rin po ang kanya pong pamumunga at pati na rin po ng pagbulaklak. Ngayon sa tindi po mga katribya po ng ating init ay sumasalakay mga katribya ang ating tinatawag na white flies. Ano ba ang ating white flies? Ang white flies, yan po yung nangingitlog po sa likod ng ating dahon, naglalabas po ng lagkitan sa ating pong kalamansi. Yan po ang pinoproduce niyan, yung mga white flies na yan, yung mga rami po mga lumilipad-lipad. Sa tuwing sumasapit po ang ganito na tagtuyot, yung tinatawag po natin mga katribya po na El Nino, mag-uumpisa na po yan mga buwan po ng January, February, March, April. Tapos tuloy-tuloy yan. Ngayon kapag ka po mga katribya hindi po natin ito naawat, hindi natin po sila naapula, ang mangyayari po dyan ay paiitimin mga katribya ang ating pong kalamansi. Eto sa atin nag-uumpisa na po ito. Kaya ngayon i-spray na po natin ito ng ating natawag nating yung dishwashing. Yan. Ang dishwashing, isa po mga katribya po na nagpapaalis ng balakubak ng kalamansi, nagpapaalis po pati na rin po sa kanyang dahon ng mga grasa, lagkit. Nalilinis po niya yung pong ating dahon. Kaya lang hindi po niya kayang apulahin o kontrolin yung tinatawag natin white flies. Ngayon ginagamitan po natin po ng gamot yan, tinitimplahan na rin natin siya, sama na pati rin po pa insecticide para maging malinis po ang ating kalamansi. Pero pag halimbawa yung pong ginagamit natin ay laging power spray, katribya, dapuan man po siya ng white flies, minimal na lang dahil lagi siyang nai-spray. Pero pagka yung ating gamit gagaya po ng ating manual, talagang hindi po siya naliligo, hindi kagaya po sa power spray hanggang sa loob pumapasok. Kaya kung ano lang po yung tamaan po ng ating chargeable, yun lang po ang kanyang malilinisan. Kaya sa ganito pagka sumapit na po yung natawag natin na mga marami po ang mga white flies na, obligado na po natin itong gamitan po ng ating power spray. Meron pa tayo pong kalamandaring nakalusot. Ayan diretso. Putulin na rin po natin to. Yan, napansin lang po natin nang tayo ay mag herbicide. Ayan, tanggal na po tayo ng herbicide ng damo, pumatay damo sa ating pong kalamansi. Ay marami na po siyang mga lumilipad po ng mga white flies dito po sa ating kalamansi. Kaya naman dapat na po natin siyang sprayin ng para po sa dapurak. Ako mga katribya, ang kalamansi natin sa tindi po ng init, halos hindi na po siya lumaki. Tignan niyo, ayaw lumaki ng kalamansi. Kailangan madalas po ang inyong pong patubig. Ito at miya po'y tinutubigan, kaya lang lumilintong na lang po mga katribya po yung kaniyang bunga. Kaya po mga katribya po doon sa kalamansi, kapag ka po halimbawa wala po tayong patubig at gusto natin magtanim, una-una po natin pinahahanap po sa ating mga katribya ang patubig, dahil yan po ang source o yan ang buhay
Diyan po nakasalalay po ang ganda ng inyong bunga, ang ganda ng inyong kalamansi. At siyempre, para laging sariwa po yung kalamansi natin, dapat meron tayong malakas na patubig. Ngayon yung iba ay nakukuha na lang din po do sa mga manual po nating pagdidilig. Kaya lang ginagawa na lang din po natin sila ng paraan para hindi po kagad matuyo. Pinalalagyan po natin sila ng parang planggana sa ilalim. Yun po ang kanilang pinupuno na tubig para at least medyo matagal-tagal lang ulitan. Hindi kagaya po ng paagos po ang ating ginagawa. Kaya po kasi gaya niya ng paagos po yung ating pagpapatubig. Ayan mga katribya, may lagi po siyang busog. Ayan, pag naagusan na siya, susunod na linggo, pwede po natin uli siyang patubigan. Ayan. Yan po yung pag-aalaga ng ating pong kalamansi. Ngayon, sa sobrang dami na rin po ng bunga ng marami, kasi noong time po na nag-umpisa po ang El Nino, marami pong mga nakapagpabunga, nakapagpabulaklak. So inalagaan po ng ating pong mga ka-farmers yung bunga po na yun, pati bulaklak, nagtuloy. Kaya lang ang naging problema, nung marami na po ang bunga, ayaw naman po lumaki. Ayan, nananatili na lang po yung iba doon sa medium size. Kaya mangyayari dyan mga katribya, bibihira po yung makukuha po natin na primero. Ang marami, medium, small. Meron mang mga uno, konti na lang. Tingnan niyo po, sinusundot na lang din po ng putakte. Ito medium na siya pero makilap. Sabihin ilang araw na lang ito, pitasin na ito. Kaya sa red bag mga katribya, napakarami ang katumbas para makapuno ka ng isang bag, yung 30 kilos. Kaya sa ganitong bagay, ang ginagawa po natin, nilalagyan po natin siya ng ating foliar. Sinusupplyan po natin, sinispray natin siya ng foliar, tapos pati na rin po ng ating tubig para hindi po siya mabansot. Iba naman po nilalagyan nila ng triple 14, hindi naman po maganda yon. Kung mayroon kayong magagamit ninyo yung ganito, yung ating organic fertilizer, mas maganda na dito mailagay para yung bunga po ng inyong kalamansi hindi po maging gaholin, kundi bagos lumaki pa siya. Hindi naman po yung malaking malaki, kasi nakakatulong po yung pataba po na ito, pati na rin po yung foliar para po yung kalamansi hindi po maging kotsok. Dahil sa sobrang dami po ng bunga ng kalamansi, kapag halimbawa tubig lang tayo ng tubig, hindi po lalaki po siya, sisip-sip lang po siya, lilintog lang. Pero yung para maging malaki siya, wala. Kaya dito, pag halimbawa talaga medyo bumaba po ang presyo ng kalamansi, medyo babaratin nito ng ating mga buyer. Dahil makapal nga, kaya lang maliliit. Kaya lang yung mga katribya, kayo po ang isang dahilan kung bakit tumutumal po ang kalamansi sa palengke. Dahil nagliliitan ng bunga, marami na po kinakayod po ang bunga nila sa tindi po ng init, lalo na huminto po yung kanilang tubig o deep well. Para naman po hindi po masayang kanila pong ginastos, ang kanila pong pagod, pinuhunan doon po sa kanilang kalamansi. Kahit na medium yung pong size ng kanila pong kalamansi ay hindi pitas na. Ngayon, pagka pumaliliit na ang kalamansi, iyan na pa po ngayon na magbabara sa palengke. Pati na rin po sa tingi, makikita ninyo halos gaholin na lang po ang kalamansi natin dahil sa tindi ng init. Pero pagka panahon ng mga katribya ng tag-ulanan, ang kalamansi naman mga katribya ay naglalakihan. Kaya lang hindi mo naman siya makikita po mga katribya na ganong kamahal, dahil siyempre lahat po ng mga may kalamansi may bunga, pati nasa paso may bunga din, sabay-sabay yan, kaya talagang babagsak ang presyo ng kalamansi. Pag panahon lang naman mga katribya po yan ng tag-ulanan ng August and September. Pero ngayon mga katribya, bagamat bumaba po ang presyo ng kalamansi, pero maganda pa rin po yan, dahil una-una hindi po tayo mga katribya na kung saan ay nakagaya ng itinatapo ng kamatis, ng iba po mga gulay, pagka hindi po nabili ay talagang tumatambak sa palengke. Ang kalamansi hindi, kahit maramit namumulala po dyan sa bagsakan ng kalamansi, pagdating po ng hapon, ubos lahat yan, nakarating na sa lahat ng mga palengke yung pong kalamansi na harvest po ng ating mga kababayan.
Kaya isa pong bagay mga katribya na talagang ito itinuturo po natin, pag-aalaga ng kalamansi, pagtatanim, nasa sa inyo naman yun dahil kaya nga iba kasi pagka bumababa po ang presyo ng kalamansi, tayo ang nakikita. Hindi naman dapat gano'n. Bakit pag bumababa ang kalamansi, ang palay, bakit hindi iba nagtuturo ng palay ay hindi sisihin? Bakit pagka mayroong nagbablog at nagtuturo ng tamang pamamaraan po ng pag-aalaga at ng kumbaga tayo nakukuha po sa ating mga kababayan, naghihikayat na sa pagtatanim ng kalamansi, nagagalit kayo sa akin. Hindi naman dapat gano'n. Pakita mo rin naman na sa papamaraan po nun, na malaman po rin ng ating mga kababayan kung paano tayo kumikita. Ngayon kung gusto nilang gayahin, kung gusto nila pong magtanim, bayaan po natin sila. Karapatan naman po ng bawat mamamayan po na piliin kung ano yung gusto nilang itanim. Kung halimbawa at nakita po nila yung inam ng kalamansi at kumbaga ng hikayat sa kanilang kapitbahay, wala naman po magiging problema doon. Yung iba kasi tatakot po na yung kalamansi ay hindi po mabili. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto lang sila po ang kumikita. Ang kalamansi may mababa dyan, may mataas. Hindi lahat puro mababa. Hindi naman lahat puro ay mataas. Kasi pagka lahat ng kalamansi gusto natin puro 1,000 na, 2,000 ang presyo ng kalamansi, kawawa naman po yung ating mga mahihirap na talagang gustong makabili, hindi makabili dahil yun lang po ang kanyang pera. Ngayon kaya naman bumababa naman ang kalamansi para naman mabigyan din naman po yung ating mga kababayan po ng mga mahihirap, makabili sila. Pag panahon naman po ng mataas, hindi naman sila makakabili, o para naman doon sa mga mayayaman, sa mga may kaya. Ganoon lang yun, para mapaboran po yung may-ari ng kalamansi, papaboran din yung tumatangkilik ng kalamansi. Ang importante mga katribya, nabibili, hindi tinatapon, hindi binabagsak kung saan-saan sa basurahan na kagaya na sa kamatis. Yan po ang kagandahan kasi ang kalamansi natin kahit po sa dilaw, yan, nabibili. Pati na nga po isa nating katribya yung pati yung sirang kalamansi kinukuha niya. Kaya lang 50 kumaga 100 yung kanyang gusto na i-track o tracking para masulit po yung kanyang gagawing abono. Dahil ginagawa niyang organic fertilizer yung kalamansi. Yung pong mga sira ang gusto niya, hindi mga buo. Yun ang kinukuha niya. Kaya lang negative tayo dahil hindi naman po lahat po mga katribya po may nasisira pong mga bunga po sa atin. At nung yung ganun itinatapon, wala naman po tayong ganun. Kaya hindi pa rin po siya nasasayang. Kaya yun po ang isa po na nakakalungkot sa ating po ibang mga kababayan na kung saan ay paghalimbawa nagtuturo tayo ng pamaraan, pag-aalaga ng kalamansi, nagagalit po yung iba ng tanim na, dumadami na ang kalamansi at hindi na raw ka mabibili, lalo pagka bumababa ang presyo ng kalamansi, sa atin ang sisi. Hindi man po dapat magkagayon. Nasa sa inyo naman yon mga katribya, basta tayo continuous lang po ang ating pong pagbablog, continuous lang po ang pagtuturo po sa inyo. Naisip kong maganda, mabuti, kapakikinabangan po ng ating pong mga kababayan magkakalamansi, tuturo namin sa inyo, share namin sa inyo para kung magkagayon, meron kayong tanim, hindi lang po lumaos po yung kalamansi ninyo 10 taon, hindi kayo umaani, hindi kayo nag-harvest. Hindi ba kayo naaawa mga katribya na meron may tanim ng kalamansi, hindi umaani 50 taon o 10 taon, 15 taon, malaki pa ginagastos. Kung kayo po yung nasa kalagayan ko, tuturuan ba natin o hindi? Tuturuan pag kami alam mo yung mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yun doon sa taas. Ngayon halimbawa tinuruan mo siya at ayaw niya pong na yung turo mo at meron siyang sariling turo, may sarili siyang diskarte, o diba, wala na siya, wala na tayong pananagutan to. Pero kami para kami po yung nakakaalam noong paraan po ng pag-aalaga, pagkatapos hindi namin isinyer o itinuro sa inyo, masama ugali namin, no? Dapat kung ano po yung pakikinabangan ng ating pong kapwa, kung saan ay doon magiging permis ang kanyang pagtatanim. Kasi sa kalamansi permis ka lang dyan alaga ka, patubig, spray, hindi ka tanim ng tanim. Yun yung tinuturo natin. Kumpara mo doon sa gulay, tanim ka ng tanim, tanim ka ng tanim. Pag halimbawa panahon po na tag-ulan at nabaha pa, yari ang gulay mo. Pero sa kalamansi, kapag ka nabaha ka, hindi naman lulubog lahat yan, o yung matitirang bunga, yun ang mapipitas mo, nakakatsyempo ka pa ng mahal ang kalamansi.
Yung nakagandahan, hindi yung 0-0 ka. Dahil ng palay, 0-0 ka. Pagka nabaha, 0 na. Ubos ang iyong puhunan. Ganun din naman. Sa kalamansi, hindi naman ganun. Kahit bumagyo, matibay sa bagyuhan ang ating kalamansi. Kaya para doon sa ating pong mga ka-farmers, tuloy lang. Talagang gano'n, meron talagang ayaw tumanggap, hindi po makapaniwala. Ayan, si Katribya lang eka ang nakikinabang. Lalo na pagka nakikita niya meron tayo mga pula po na dala-dala, masyado po pagkainggit po sa atin, bahala na po siya. Sabihin man po niya yung lahat ng kanyang sasabihin, wala tayong magiging problema. Siya may problema. Ayan, kaya tayo continuous lang. Kaya po yung ating pong ginagawa, pag nalaman natin na mayroong maganda, sinasabi naman natin sa ating mga farmers, kung meron pa kayong alam na mas maganda sa ating kalamansi, na magandang negosyo, magandang itanim, i-share ninyo sa ating mga kababayan, para po yung kahirapan ng Pilipinas maibsan, na hindi lang po puro naghihirap ang mga magsasaka, na mayroong nagtuturo para guminhawa po ang magsasaka o kontrahin o kontrolin. Hindi po maganda. Dapat to nagtutulungan po tayo. Totoo naman kahit na yung mga kalamansi kapitbahay mo, tanongin mo kung ano ginagamit niya na pang insecticide, na pampabunga, lalo kung maraming bunga, sasabihin ba sa iyo lahat ng totoo? Hindi siya sasabihin nyo. Bakit? Siya lang gusto niya magbunga, siya lang ang gusto niyang kumita. Kasi pag na-tsempo siya at yumakpa sa presyo niya, sikat siya. Yung ating kapitbahay, walang inane, di kawawa, titingin-tingin lang. Bakit? Di niya alam ang diskarte. Kaya ano gagawin niya yung punong wala pong alam? Di aalamin niya. Kaya naghahanap yung iba natin mga kababayan sa YouTube. Na-search niya yung pong ating channel. Ito pala kayo nagtuturo ito. Di panonoorin niya ngayon. Ngayon, sa dami ng mga nagbablog sa kalamansi, di piliin ninyo kung ano yung the best na makapagtuturo sa inyo. Doon tayo. Kung saan makikinabang, kung saan tayo maraming matututunan, doon kayo. Hindi naman natin sinasabi na pagka kayo tumutok sa channel ko, marami kayong matututunan. Hindi, basta't yun lang ating pong nalalaman, yung sinishare namin sa inyo, yun po yung ating itinuturo, yung alam po namin at subok na. At meron kayong mga video na nakikita na hindi lang po puro tayo daldal. Iba nga sa atin, nakukulitan at napakadaldal ko raw. Siguro gusto niyo pong tutorial, yung tahimik. Mahirap naman siguro yun. Siguro pag po gano'n na walang daldal, hanap ka na lang ng ibang channel. Tayo kasi hindi naman tayo tinuruan po na tumahimik lang, na hindi po magsasalita. Kasi para maintindihan mo, kailangan malaman mo sa pamamagitan po ng ating panalita. Iba nga gusto pa i-translate to sa English o sa Arabic o ano pa man, di na po natin kaya yun ng Katribya. Para mas maganda kung merong nasa-search kayo sa YouTube na po pwedeng i-translate po yung Tagalog. Marami na po ngayon nakakagawa po ng ganyan. Tsagain na lang po ninyo para po kayo ay matuto po ukol sa pag-aalaga ng kalamansi. Ayan. Kaya po yung ating ginagawa, mga Katribya, na sinasabi rin po namin sa inyo, yung dulo, yung bunga ng kalamansi, pagka sumobra po ang dami po ng bunga, lalo na hindi na rin po siya makalaki sa puno. Nangyayari, marami po siya ang nagiging red check. Kaya kailangan ka ng laging patubig. Pero alam nyo mga Katribya, para po sa akin, kung halimbawa marami po ang bunga ng inyong kalamansi, hintayin mo po yung panahon na siya ay lumaki. Lalaki rin naman kasi. Kaya lang, syempre, hindi nga lang siya makikita mo yung ganong malaking malaki. Dahil kadalasan, nakita nyo po yung mga marami po maliliit. Kaya kayo iba, binabawasan. Ito, pambawas na ito. Pambawas na. Kaya lang, ay hindi pa rin po binabawasan. Siguro, dahil naghihintay po ng presyo pa yung ating subscriber, ay ayaw niya pong ipasik. Sa atin naman kasi bata pa, maliliit pa, tutuusin. Ayan sa dami po ng bunga, nakokotsok na lang. Ayun
Medyo dumidilaw-dilaw na po yung itsura ng kalamansi. Pagka ganito na kasi, pitasin na yan. Paglipas na po ng isang linggo, tutusukin na po yan na putakte. Diyan na dumadami na mga katribya po yung reject. Iba po rito, hindi na po siya talaga lalaki na. Kikilap na lang yan. Pag kilap na, gaya nito, ayan, bulitog na kung tawagin. Yan sa palengke, halos ganito po yung maraming napipitas yung size na yan. Dahil po sa liliit na rin po ng mga bunga. Kaya sa kalamansi, batang puno pa ito, pero marami po siyang nasisira. Yung kalamansi, yan ang isa sa maganda. Pagka late na po natin pinamunga kalamansi, tumatayog po siya. Yan, ito kasi late na po itong napamunga, kaya matatayog na. Hindi kagaya po pagka napamunga po natin siya po ng bata pa, malabong na. Ito yung sa atin, malabong na po yung kanyang sanga dahil maaga po natin siyang pinamunga. Hindi po tayo yung kailan 3 taon tsaka po natin pamumungahin, maghahagdang ka na. Pero ito sa atin, hindi po. Masisiyahan ka pa mga katibya po na pumitas sa dami rin po ng bulaklak at mga bukong mga maliliit. Pagkapitas po ng bunga po natin na yan, meron tayong mga inaasahang pang sunod. Tatapos lang natin mag-spray ng ating herbicide para po sa ilalim. Susunod naman ang atin naman pong pag-insecticide. Tingnan nyo po ito, Katatapos lang po natin ng bulaklakan ng ating matubigan. Ito na naman uli, lumaulusot na naman uli ng panibagong bulaklak. Wala pong tigil, kabubulaklak. Ay kung pinagpitasan, usbong siya, meron po siyang sunong na bulaklak. Meron nag-comment sa atin, sabi niya, natural lang katribya yan. Pagka natigang, nalagyan na busog sa tubig, mamumulaklak ang kalamansi. Pag nalagyan may ganabono, mamumulaklak, mamumuti sa bulaklak. Tama naman yung mga katribya. Okay lang naman po yun. Kaya lang, yung pong mataba ang bulaklak, iba po yun. Tapos yung nagtutuloy, iba rin naman yun. Pagka halimbawa ang kalamansi, tinigang mo, tinubigan mo, mamumuti ng bulaklak, kaya lang, malalagas din marami dyan. Halos wala pong matitira. Bakit? Mahina kasi ang puno. Pero pag malakas ang puno ng kalamansi, ay asahan nyo na, mga ka-farmers, maganda ang ibubunga niya. Tapos marami pong magtutuloy ng mga buko. Yan mga katribya, at share lang po natin sa inyo. Sa tindi po ng init, ang kalamansi natin ay marami ay hindi po makalaki sa bunga. Kaya nangyayari, at maya po ay pagpapatubig. Ngayon, sa ating po mga ka-farmers, pag nagtatrabaho tayo, huwag natin kalimutan laging uminom ng tubig. Lalo ngayon para iwas po tayo sa heat stroke. Ngayon ay Marso, may April pa. Halos isang buwan po ng April na yan, ay talagang mas matindi pa po ang magiging init na mararanasan natin, yung tagtuyo. Iba rito sa amin, humina na po yung mga tubo. Iba pong mga, pati yung poso ay naghintuan na sa pagkuha po ng tubig na maiinuman. Ayun, dahil nga po habang tumatagal, umiinit, lumalalim po na po ang balong po ng tubig. Pero gano'n pa man, continuous pa rin. Kung meron pong tubig ang kapitbahay, makitutok lang tayo para yung kalamansi natin ay huwag maging kawawa. Paano mga katribya, ito na po ang ating pong vlog, at God bless po sa inyong lahat. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag, at lagi nang tatandaan, karunungan ng kalaman, may katumbas sa kaymanan. Thank you for watching. God bless all. God bless din po sa ating pong basher. Bye bye.